Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mabalita sa Sari 47. COMELEC 7 andam na alang sa midterm elections karong Lunes. Mga canvassers giawhag sa regional director nga magbutang og dakong screen sa gawas atol sa inihapay sa mga boto. Pipila ka mga balay patigayon sa Lapu-Lapu City mikuha na og exemption alang sa liquor ban karong Domingo. Transportation Secretary Vince Dizon misusi sa kahimtang sa Mactan Airport. Traffic enforcer nga milabang sa dan, patay, human gibangga sa naghaguros nga motor. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Commission on Election 7 niauhag sa mga Board of Canvassers nga magbutang og lead screen sa gawas aron makita ang mga nag-atang sa resulta sa pag-ihap sa mga boto. Samtang andam na gayud ang COMELEC 7 alang sa pagabuhaton karong adlaw nga eleksyon. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Aron mahatagan og kahigayunan ang publiko sa pagmonitor sa resulta sa butuhan ug aron dili na kinahanglang musud pa sa canvassing area, giawhag sa Commission on Elections Region 7 ang mga Board of Canvasser na mobutang og LED screen o projector gawas sa canvassing room. Ang Board of Canvasser gilangkuban sa Election Officer isip Chairman, City Prosecutor isip Vice Chairman ug DepEd Division Superintendent isip Member. Matud ni Attorney Francisco Pobi ang Regional Director sa COMELEC 7 nga ang gitugtan sa canvassing area mao ang mga representante sa mga kandidato. Full representations ang nasa sulod. So for example, kung grupo sa nakapartido, sakto na sa ilang usaduha, sa Ipicas Board, duha. Dili na doon na to kay ang importante is the representations man will matter. Mga watchers nila, lawyers. Matud ni Pobi nga ang pagsud sa miyembro sa pamilya sa kandidato magdepende sa chairman sa electoral board o sa espasyo sa canvassing area. Nakipagalayo na usab ang COMELEC sa kapulisan ug ubang buhatan aron sa pagsiguro sa crowd control sa musaksi sa canvassing. Dugang pa ni Pobi nga andam na ang COMELEC 7 alang sa eleksyon karong Lunes. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Andam na ang 302 ka mga automated counting machines sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Human nga way nakitang kakulian ang COMELEC atol sa final testing and sealing kagahapon. Samtang adunay 42 ka mga contingency units ang COMELEC kuno galing adunay kakulian ang gamiton nga mga makina. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filler. Nahimong hapsay ang pagpahigayon sa final testing and sealing sa 302 ka mga automated counting machines kagahapong adlaw nga gamiton sa 38 ka mga polling centers sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Matud ni Attorney Anjanette Lamban, ang COMELEC officer sa Lapu-Lapu, nga andam na ang maong mga ACM kinihuman nga wa sila'y nasinating kakulian atol sa FTS. Samtang subling mipahinumdom ang COMELEC officer sa mga botante nga magmatngon sa ilang mga balota tungod kay mas nipis kini kung itandi sa balota nga gigamit sa nilabay nga piniliay. Kini tungod kay nakadesenyo kini sa machine nga gamiton karong eleksyon. Usa-usab sa siguraduon sa mga botante nga dili hugaw og basa ang ilang mga kamot aron malikayang mahugawan ang ilang mga balota.
Ang maong impormasyon una nang gipahibaw sa COMELEC Lapu-Lapu ngadto sa mga botante ato silang pagpahigayon og roadshow sa matag barangay. Of course, mupilit unya dito sa balot. So, ining feed, siyempre, i-scan manggod ang balota sa machine, then iyang basahon. So, kung naay mga hugaw-hugaw, mga basa-basa, sensitive gud si machine. Paghuman sa final testing and sealing sa mga automated counting machines, gipamalik kini sa storage room sa matag tunghaan. Gikandaduhan kini og adunay mga kapulisan nga nagbantay gawas sa maong classroom. Samtang nibutyag si Attorney Lamban nga aduna sila'y 42 ka mga contingency units ug galing adunay technical nga kakulian ang gamiton nga mga ACM. Kasamtangan pa kining anaa sa iyang kustudiya. Ug galing mag-brown out, matod sa COMELEC officer nga magamit ra gihapon ang ACM tungod sa battery niini. As to votation, I think we have the source of energy through DC. We have the battery. That would last for the period of the election. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Nagmalampuson usab ang pagpahigayon sa final testing and sealing sa mga automated counting machine sa Rehiyon 7 kagahapon. Mato ni Attorney Francisco Pobe, ang Regional Director sa Commission on Election 7, hapsay ra sa kinatibukan ang kalihukan. Mato ni Pobe nga walay problema sa mga makina gawas lang sa usa ka smart card ang dili mubasa sa usa ka ACM sa lungsod sa Santa Fe. Dugang paniini nga i-reconfigure ra ang card og plug and play aron mabalik ra kini dayon. Moabot sa 400 ka mga backup ACM ang naka-standby sa rehiyon aron ipuli kung manggali adunay may tabong kakulian. So far tanan wala man successful man tanan ang tanang final testing and sealing. Gitataw sa Archdiocese of Cebu nga walay giendorsong bisan kinsang kandidato si Arsobispo Jose Palma karong hapit na ang eleksyon. Kini ang nahimong depensa human ang gawas ang poster sa usa ka mayoralty candidate sa syudad sa Sugbo nga nagpasalamat ngadto kang Arsobispo Palma. Suma pa sa gipadalang statement nga wala siya mitugot nga gamiton sa kaparian ang pulpito aron panalipdan o i-promote ang bisan kinsang kandidato. Dugang pa sa Archdiocese nga walay pagtugot gikan mismo sa Arsobispo ang paggamit sa maong hulagway isip campaign poster. Gihulagway kini isip usa ka kalapasan sa Data Privacy Act o Republic Act 10173 diin kinahanglanon ang pagtugot sa tao aron gamiton ang personal nga impormasyon o data. Mga silda sa Central Visayas ipaubos sa red alert status karong Lunes aron makabutar ang mga persons deprived of liberty. Kapin 4,000 ka mga PDL ang rehistrado aron makabutar karong adlaw sa eleksyon. Ang kasayuran ihatod ni Ian Navarro. Kipangandaman sa Bureau of Jail Management and Penology 7 ang adlaw sa eleksyon diin red alert status ang mga jail facility. Gikatakdang mamutar karong Lunes ang 4,474 ka mga persons deprived of liberty lukop Central Visayas sud sa tag sa nilang mga selda. Sa mong ihap, nagagikan sa Sugbo ang labing daghang mga PDLs nga rehistrado makabutar nga naa sa kapin 3,500. Matod ni Jail Superintendent Eric Relucio nga naipipila ka mga PDL ang tugutang makabutar gawas mismo sa selda. Gi-issuean sila og court order o gwardyado pa sa mga otoridad. Makakita sila o special polling precinct if ang PDL na nasa facility is 50 pataas. Morning mga natin mga jail sir na ang mga registered is less than 50. Morning siyang sa gawas sila sir ang community siya mga tagugan. Mamutar ang mga rehistradong PDL voters gikan alas 7 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Maong full force ang mga sakop sa BJMP ubos sa red alert status aron bantayan ang pagpamutar sa mga PDL. Ang ako ang mga division chiefs sa regional office to include our regional director and the command group, they will conduct inspection sa to ang mga facility to monitor jud kung sakto ba ang mga data na ilang dire o kung sakto ba ang mga naitabo sa atong jail facility in relation sa atong election. Hinuuna kaligayon ang mga PDL sa pagpakisayod sa plataporma gikan sa nagkadaiyang mga kandidato.
gawas nga ilang makita sa TV o babati sa radyo, nakahigayon usab sa pagpangampanya ang mga magpapili sulod sa selda. Pwede na sir na murag rally style na nakay-place dito na musulti sila sa ilang mga plataforma. Ang gibawal lang sa among guidelines is murag magdungan sa usa ka event ang mga magkalaban ba. Murag separate na lang sila kung mo-request na mo sa nasad sila itagaan og time na para masulti sa ilang mga plataforma sa atong mga PDL. Pila human nila ang luwas ug malinaw nga pagpahigayon sa eleksyon sunod sa jail facility. Sanglit gyatagan naman og katungod ang mga PDL nga makabotar. Sukad pa nga gyatagan sila nini niadtong tuig 2010. Gian Navarro, CCTN News. Moabot na sa 17 ka mga balay patigayon ang nagkuha og liquor ban exemption sa COMELEC Lapu-Lapu City karong adlaw. Mato ni Election Officer Attorney Ann Janet Lamban nga magsugod ang liquor ban karong Mayo 11. Adunay mga resorts ug restaurants sa Dakbayan nga nagatiman usab og mga langyaw nga customers. Hinungdan nga naniguro sila og kuha sa maong exemption. Gipay mangnuan sa COMELEC officer ang mga tag-iya sa maong mga establishmento nga kinahanglan mga foreigners lang ang ilang baligyaan og ilimnong makahubog. Kay kung masuta nga lakip sa gibaligyaan ng mga Pinoy, aduna sila'y tulubagon niini. That is babala din namin sa sa owner na they will be held liable also. Ma-revoke at the same time they will be facing charges because general rule pinagbawal. But because they are catering foreigner, so they will only serve that liquor for the foreigners. Samtang sa laing balita, Incumbent Mandawi City Councilor o re-electionist nga si Edita Flores Cabahog mipanaw kagahapon. Upat ka adlaw sa dili pa ang eleksyon. Ang anak ni ini ang ikatakda nga mohulit sa iyang nga pwesto. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa Facebook post ni Kapitan Raul Kevin Cabahog, ang anak ni Konsehal Edita Flores Cabahog, gikumpirma ni ini nga nitaliwan na ang iyang inahan kagahapon. Matod ni Kevin nga namatay kini tungod sa ovarian cancer. Si Edita usa ka incumbent city councilor sa syudad sa Mandawi og nilansar unta pagbalik pagkakonsehal karon nga eleksyon. Matod ni Attorney Francisco Pobe, ang Regional Director sa Commission on Elections sa Rehiyon 7, nga sa balaod ang partido sa namatay ang mahimong motudlo og muhulip ni ini nga kandidato. Matod ni Pobe nga kinahanglan nga susama ra usab og apelyido o pamilya sa namatay ang mahimong mupuli. Asoy sa Regional Director nga kinahanglan mo sumiter ang partido ngadto sa COMELEC local office sa death certificate o certificate of candidacy sa muhulip. Ang buhat na the case will be filed with the election officer, attach the death certificate para kami na ang process dahil sa department para for the advisory of all the concerned. Matod i-dismiss Mandawi Mayor Jonas Cortez ang standard bearer sa Team Mandawi nga ang anak ni Edita nga si Kevin Cabahog, ang kapitan sa Barangay Luok, ang muhulip kaniya. So kinahanglan og kanang oath of office as a member sa One Cebu nya ikaduha ang death certificate o ang katong COC. So mao na atong gitrabaho karon kay hapit na gyud pila na lang kaadlaw ang nabilin. So again kay bawo na si Gov Gwen sa bahin sa sitwasyon and naguwat lang gyud kay ato lang gipahimutang ang lawas ni Konsehal Edita before we do something about this. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Musunod, Transportation Secretary Vince Dizon misusi sa kahimtang sa Mactan Airport. Kanaguban pa mga balita sa magbalik sa Sairi 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
Mabuhay! It's my joy to serve. Number 32 sa balota, Joy Pesquera. Maayong panggobyerno, dili mangawat sa gobyerno. Re-elect Joy Pesquera. Number 32 sa balota. Joy Pesquera. Kaiba sa mga politiko, matagal nang ginagawa ni Ariel Querubin ang ipaglaban tayo. Kahit sariling buhay, inaalay. Ngayon, iba ang laban. Pero tuloy ang misyon ni Ariel Querubin, ang ipaglaban tayo. Kung medalya ang sukatan at hindi pera, si Ariel Querubin ang ating bayani na karapat-dapat sa Senado. Pag may Ariel Querubin sa Senado, may bayani tayo sigurado. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa ato mga balita, wa pay napili ang bag-ong Santo Papa ang mga cardinal human sa unang adlaw sa conclave. Sa wa pa ang nagsugod ang ilang eleksyon, gihulagway nga sa dekano sa College of Cardinals nga dili sa yun ang responsibilidad nga ato bangon sa maong bag-ong Santo Papa. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Fumata Nera o Sato pa, itom ang aso nga nigawas sa atop sa Sistine Chapel human sa unang adlaw sa conclave didto sa Roma. Wala pa'y napili ang bag-ong Santo Papa ang 133 ka mga cardinal human sa unang round sa ilahang eleksyon. Hinuon giatangan niya ng panahuna sa dili mo menos 30,000 ka mga tao sa gawas sa St. Peter's Basilica sa Roma ang resulta sa unang adlaw sa eleksyon sa Vatican City. Gisugdan kiniso sa ka-votive mass sulod sa St. Peter's Basilica, pinanguluhan sa dekano sa College of Cardinals nga si Cardinal Giovanni Battista Re. Nagkanayon ang iyang wali nga dili gyud sayon og gilabihang kakomplikado nga bahin sa kasaysayan ang atubangon sa mamahimong ika-267 nga opisyal sa simbahang Romano Katoliko. Kinahanglanon ng tabang o giya sa Espiritu Santo aron malamdagan silang tanan. But everything has to be understood as communion among persons, among peoples and cultures, having in their core the truth that the church is always called to be a house and school of communion. Moreover, the calling to maintain the unity of the church in the path traced by Christ to the apostles is very strong. The unity of the church is willed by Christ. It's a unity that doesn't signify uniformity, but it's strong
It's a strong and profound communion in diversity in order that it remain in the full faith of the gospel. Human na mahuway kadali, nagprosisyon ang mga kardinal paingon sa Sistine Chapel, samtang nanganta og Veni Creator Spiritus. Tagsa-tagsang nanumpa ang mga kardinal nga magpabiling sikreto ang ilang labing sagradong boto. Hinoon, mas focused sila sa maong desisyon tungod kay daan ang gipangimbarguhan og cellphones ug ubang recording devices isip pagtahod sa maong sagrado nga sikreto. Hangtod nga gisirad-an ang pultahan sa Sistine Chapel ngadto sa publiko aron buhaton ang ilang talagsaong matang sa eleksyon. Sumapa sa Vatican News nga kung wala pa'y mapili ang bag-ong Santo Papa ang mga kardinal human sa tulo ka adlaw, temporaryong ihunong ang conclave sudso sa kaadlaw. Paimuslan sa mong bakanting panahon ang pag-ampo, hisgutanan o pagpangayo o giya gikan sa Senior Cardinal Deacon una pa makabalik sa paghimo og desisyon. Gian Navarro, CCTN News. Dulan 2,500 ka mga job vacancies ang gitanyag sa Peso Lapu-Lapu alang sa gipaygayong job fair karong adlaw. Kung diin sagad sa nisalmot niini mga graduating students sa Lapu-Lapu City College. Ang kasayuran hato ni Crystal Joy Felerca. Dulan 2,500 ka mga job vacancies ang gitanyag sa Peso Lapu-Lapu karong adlaw sa gipahigayong job fair sa usa ka mall sa Barangay Basak. Kung diin 22 ka mga kompanya ang nisalmot niini. Ug tungod kay partner sa Peso ang Lapu-Lapu City College sa mong kalihukan, sagad sa mga nisalmot niini mga graduating students sa maong tunghaan. Sagad kanila nagikan sa kursong Education, Information Technology ug Tourism. Matod ni Kim Francisco, ang Peso manager, nga nagkadayang mga trabaho ang ilang gitanyag aron nga mas daghan usab ang kapilian sa mga graduating students. Atong kung gipang-invite ang mga stakeholders nato nga mga partners na mga hotels, resorts, mga restaurants, mga schools, no, mga ESL schools, napod ang mga BPOs. There are a lot of kanang mga variety sa atong mga pangpili nga mga employers karon nga job fair. Naabtan sa mga sakop sa media ang grupo sa mga tinun-an sa Bachelor of Secondary Education Major in Filipino nga mograduar karong Mayo 21. Usa kanila mao si Rosel Bukag nga gusto nang manrabaho inig human sa iyang graduation samtang mag-review usab para sa iyang board exam. Apan wa niya gilimitahan ang iyang kaugalingon nga mangita og trabaho nga linya lang sa iyang kurso. Sa ako ma'am, I have 5 resume, so I kuan ma'am. ESL, duha ma'am, and then ni-try ko ng STAR ma'am, kaya I also want to try other industry ma'am, like BPO industry. Ang maong job fair abli gihapon kini para sa tanan nga nangita og trabaho. Base sa datos sa Peso, kaganihang alas 12 sa udto, niabot na sa 426 ang nagparehistro ug 52 na ang na-hired on the spot. Kini mo ikaunom nga job fair nga gipahigayon sa Peso Lapu-Lapu karong tuiga. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Gitangtang na sa serbisyo ang usa ka police officer nga nagpadayag sa kalagot pinaagi sa social media human na dakpan si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Matod sa National Police Commission nga hiniusa ang ilang desisyon ngadto kang Patrolman Francis Steve Puntillas. Naokmang sad-an si Puntillas sa kasong grave misconduct, conduct unbecoming of a police officer o disloyalty to the government. Dugang pa sa Napolcom nga dili nila tugutan nga makabalik sa serbisyo si Puntillas. Daana nga mipasaka og kasong kriminal ug administratiba ang Napolcom batok sa maong police officer tungod sa iyang binuhatan. Toyong gisusi ni Transportation Secretary Vince Dizon ang palibot sa Mactan Cebu International Airport karong adlaw. Gisusi niini ang domestic ug international terminal aron masuta kung nasunod ba kini sa taas nga standards. Apil sa iyang gisubay, mao ang panag-abot sa mga pasahero sulod sa maong tugpahanan, ingon man ang mga bollards nga nakapwesto sa gawas.
Sumaa pa ni Dizon nga kabahin lang kini sa pagpangandam sa kagamhanan alang sa mga kalihukan sa Association of Southeast Asian Nations kon ASEAN karong 2026. Naitabo ang maong inspeksyon pipila ka adlaw human sa nahimong insidente sa Ninoy Aquino International Airport. Diin duha ang patay human mibangga sa terminal ang usa ka sakyanan. Konseho sa siyudad sa Sugbo nagpatabang sa City Legal Office aron masuta ang legalidad sa pagapanag-iya sa mga luna sa siyudad ubos sa Provincial Ordinance 93-1. Matod ni Konsehal Jocelyn Pesquera nga igo lang silang nagpakisayod kung nasulbad na ba ang nahimong papakig-alayon sa Cebu City Government o sa Kapitolyo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Magpatabang ang mga sakop sa Cebu City Council ngadto sa City Legal Office aron masuta kung kinsa ba ang nakapanag-iya sa mga luna sa dakbayan ubos sa Provincial Ordinance 93-1. Kinibisan pa man og halos nasulbad na ang issue bahin sa mga luna tali sa Cebu Provincial Government o sa Cebu City Government. Sa privilege speech ni Konsehal Jocelyn Pesquera, gitataw nilang igo lang magpakisayod bahin sa legalidad sa mga luna karong mapupos na ang ilang termino ning tuiga. Ning simanahalang niluwat og executive order si Mayor Raymond Alvin Garcia aron pagmugna sa 93-1 Action Center and Help Desk nga may dangpanan sa mga adunay nasugatang suliran. Corollary motion, Mr. Chair, to request the City Legal Office to comment and provide guidance to the Sangguniang Panglungsod of the City of Cebu whether or not the Cebu City Government is now the owner of the parcels of land under the 93-1 and provide us guidance as well on what will be the next course of action that the Cebu City Government will undertake. Nitong Abril, gisulbad nilang Governor Gwendolyn Garcia o pag-umangko niyang si Mayor Garcia ang taas-taas nga negosasyon ngadto sa mga nanimuyo ubos sa 93-1 Ordinance. Gipaymuslan sa mga residente ang deeds of absolute sale ngadto sa 16 kabatag iya og luna og gidawat sa LGU ang checking mikabat ngadto sa 22.3 million pesos gikan sa Pag-ibig Fund. Nasuta nga ang mga nanimuyo mipaubos sa housing loan sa Pag-ibig Fund aron bayran ang lunang gipuy-an nila sulod sa 20 hangtod 30 ka tuig. Apan nakita ni Pesquera nga posibleng wa pa masulbad among suliran human nasuta sa mga dokumento sa konseho nga walay nahimong lakang gikan sa city government aron i-revoke ang deed of donation alang naunta sa land swap agreement. Maong kinahanglan silang malamdagan gikan sa City Legal Office aron maklaro ang tanan. The DGS already made a report to the City Council that all the titles had already been submitted to the provincial government and the title of the Block 27 has already been returned to the Cebu City Government. However, it did not mention about the title of the parcel of land in SRP. Ian Navarro, CCTN News. Musunod, traffic enforcer nga milabang sa daan, patay human gibangga sa naghaguros nga motor. Kanaw guman pa mga balita sa magbalik sa Sairi 47. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Everyday, pag-gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung atagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon dinhilang sa CCTN Channel 47. It's my joy to serve. Number 32 sa balota, Joy Pesquera. Maayong panggobyerno, dili mangawat sa gobyerno. Re-elect Joy Pesquera. Number 32 sa balota. Joy Pesquera.
pamunggo ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibo! 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 For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo! 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 Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo! Cine-Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine-Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Ben Zubiri, kompositor, artista sa bantawan, pelikula o radyo. Mas nailhan sa ngang Iyo Carbo. Si Ben Zubiri ang isuwat sa way kamatayong awit Matod Nila. Alang sa uban, ang Matod Nila usa ka cultural anthem sa mga Cebuanon. Kawas sa Matod Nila, si Ben Zubiri usab ang isuwat sa mga immortal nga awit sama sa ikaduhang bathala. Alma Bonita, ang palad ng buot, gugmang gibati ko, pasayawa kuday. Si Ben Zubiri namatay niya atong 1969. Apan ang iyangan, buhi kanunay sa kasing-kasing sa mga taong padayong nag-awit sa iyang mga komposisyon. Ben Zubiri, garbo sa Subo. Subo ano ni? Damgo ko pasalig sa Balik sa ato mga balita, lalaki gikan sa lungsod sa Sugod, Cebu nga labing pinangita sa kapulisan nadakpan sa San Remigio Police Station. Pinasikad kini sa warrant of arrest nga giluwatan sa korte sa kasong murder. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Number 6 most wanted person sa regional level nga dunay pending warrant of arrest sa kasong murder nga balay gitugol ka piyansa ang korte. Ang nadakpan kini sa San Remigio Police Station alas 8:20 sa gabi netong Martes sa barangay Mahogany, lungsod sa Sugod, probinsya Sugbo. Ang akusado nagpangidaron kini 39 nga lumad nga residente sa mga lugar ug gila siya nga labing pinangita sa lungsod sa Sugod. Dinabutang kini nga number 1 most wanted person sa municipal level ug number 2 sa provincial level. Sinadakpan subay sa warrant of arrest nga gilubatan ni Judge Clyde Lilith Saplad Lubidica, ang acting presiding judge sa RTC Branch 79 sa Dakbayan sa Bugo sa kaso nga murder nga gipiritsahan atong Abril 29, 2025 nga walay girekomendar nga piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan. Ang pagkasikop sa mga labing pinangita sa balaod kabahin kini sa paghingusog nga kampanya batok wanted persons tibok nasod subay sa kamanduan ni PNP Chief Police General Romel Marbil pagpangita og pagdakop sa mao nga mga personalidad. Gidaig ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, hepe sa Police Regional Office 7, ang mga pulis sa lungsod San Remigio tungod sa balang puso nga pagkasikop sa akusado. Dugan ni Maranan nga ilapang nga gipakusgan ang pagpangita sa mga akusado nga nagatumang og dagko nga mga kaso nga hangtod karon wala pa madakpi nga angayan nga manubag na sa salaod nga lang nahimo. Kasamtangan nga gikustorya sa San Remigio Police Station ang mao nga dinakpan o ginakdang i-turnover kini sa korte sa Dakbayan sa Bugo nga may nag-issue sa warrant of arrest batok niini. Arnold Bustamante, CCTN News. Patay ang usa ka traffic enforcer human gibangga sa naghaguros nga motorsiklo kagabi sa Barangay Calamba, syudad sa Sugbo. Matod sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City PNP nga mitabok sa dalan si Anthony Fortes Jr. sa dalan Virama ni anang panahona. Samtang nasuta sa investigasyon nga kusog ang pagpanagan sa driver sa motorsiklo nga si Eligius John Villasin, taga Dakbayan sa Lapu-Lapu. Hinungdan ni bangga ang motor sa traffic enforcer ug nalagpot
Maong nakaangkon siya og dakong kadaot sa ulo ug lawas. Dali siyang gidala sa Cebu City Medical Center apan gideklarar na kini sa doktor nga dead on arrival. Gikustodiya sa kapulisan si Villasin o gikatakdang mupaubos sa drug test. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbon himo og duha ka adlaw nga one-stop shop caravan alang sa pagparehistro ug pag-renew sa mga lisensya sa mga armas. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gitapos kagahapon adlaw ang duha ka adlaw nga one-stop shop nga caravan alang sa pagparehistro ug pag-renew sa mga lisensya sa mga armas neto nga mga gun holder nga na-expire na ilang license to own and possess firearms outside residence subay sa nakaduol na nga national and local election sa Mayo 12. Mato ni Police Colonel Enrico Figueroa, ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, nga daghan ang mipahimulo sa mga duha ka adlaw nga caravan aron dili na sila maproblema pa pagpa-renew sila nga mga lisensya. Base sa data sa Police Regional Office 7, doon na pa kapin sa 4,000 ka mga gun holder ang naa sa Dakbayan Sugbo ang wala pa makarenew sila nga mga lisensya. Nga tungod ani, gituyo sa pagpahigayon sa mong caravan aron dili na makasugat pa og problema ang mga gun holder. Yes, we have organized yung ating, we take initiative na mag-organize tayo ng caravan para doon sa mga kababayan natin sa Cebu City na hindi naka-renew ng kanilang unregistered, unrenewed firearms, na yung mga license holder natin na hindi nagkaroon ng pagkakataon o chance na makapag-renew. They are included sa ating data na at least 4,000 plus unregistered firearms dito sa Cebu City. So initiative natin yan para at least mabawasan natin yung mga unregistered firearms sa Cebu. Di pasabot tinod si Figueroa nga kung ganito nga mga gun holder nga wala makaproseso sa renewal sa ilang lisensya sa armas, mamahimo pa sila nga makabisita sa Civil Security Unit sa Piero 7. Mibahan ang police official nga kung nga magmagahi ang mao nga mga gun holder sa pagparehistro, doon na himuon nga police operation ang CCPO, din mamahimong target ang tag-iya sa armas nga matawag na nga loose firearms. Yes, actually this is their chance na i-renew kanilang mga barrel. Then if not, we will still remind them to renew their firearms. And talagang kung wala pa rin ay magkakandak tayo ng police operation against them. Gipahibawin ni Figueroa nga ang tanang kandidato sa Dakbayan sa Sugbo nga doon mga armas pulos na kini na rehistro human sa gihimong panawagan sa nanglabay nga mga buwan. Tinguha sa kapulisan nga malinaw og hapsay ang eleksyon nga mahitabo sa Mayo 12, 2025. Arnold Bustamante, CCTN. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes. Sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.